Ito muna, ano ho ba ang latest? Nahuli na raw yung dalawa dito sa vlogger na si Mima Alicia. Tama ho ba? Malapit na. Identified na. Oo. And we are about to arrest them any minute now. Okay. So, alam niyo ho ba kung ano ito? Parte ba ng sindikato itong gumawa? Kasi medyo may chilling effect ko nga. Binabanggit ko kanina doon sa mga ibang May- vloggers. Oo. May connection sila sa isang crime group based in the South. Pero lahat yung mababalidate natin pag mahuli na namin sila. Okay. When you say arrest, anytime between now and SONA? Anytime now. Kasi identified, located na, tracking na. Okay, good. So, marapit na. Dalawa ho ba, Sek? Dalawa sila. Oo. Okay. Ako, breaking news yan ha. Alam nyo, papaligo na sana ako ha. Dahil ako nga po ay pupunta sa kila Mima. Napanood ko po itong balita ng DZMM. At ayon nga po sa ating DILG Secretary, anytime now ay mahuhuli na po itong mga gumurgura dito kay Mima Alicia. Nako, napakagandang development po nito kasi yan po ang hinahangad po ng pamilya nitong si Mima. Alam nyo, kaming mga vlogger, ang dasal nga namin sana bago maiuwi si Mima sa Samar, sana po ay mahuli na talaga itong mga tinamaan ng lintek na mga tamulmul na to na gumawa ng masama kay Mima, no? Alam nyo, pag nangyari yan, syempre malungkot tayo. Tayo ay nagdadalamhati, nagluluksa sa pagkamatay ni Mima. Pero pag po naibigay itong hustisya na ating hinahanap para kay Mima, syempre talagang napakalaki po ng pasasalamat natin kay PBBM dahil po sa kanyang mahigpit na utos na bigyan po ng hustisya ang kanyang tagapagtanggol na si Mima Alicia. Syempre salamat din sa ating PNP chief kay Sir Nartates at dito kay John B. Cremulya ng DILG. Napakagaling po niya na talagang masasabi natin na hindi natutulog ang hustisya dito sa ating bansa at hindi po pinapabayaan ng PNP ang kanilang mga trabaho, lalo na kapag ganito pong mga sensitibong pangyayari mabibigyan po ng hustisya. Alam niyo po, isa po ito sa mga makakapagpabawas ng pagdadalamhati ng magulang ni Mima at ng kanila pong mga kamag-anak, mga nagmamahal kay Mima, mga supporter at tayong mga vloggers na sumusuporta kay Mima. Naku, talaga pong sabi ko nga, napakagandang nito, kapalit sa nangyari kay Mima na mabibigyan po siya agad-agad ng hustisya dahil nga po hindi lahat naman ay pinagpapala po na makakuha agad ng hustisya sa mga krimen na nangyari o kaya mga tawag dito, yung paggurgur, 'di ba, sa isang tao. Ito po ay talagang hindi po magiging madali at hindi po magiging mabilis kung hindi dahil kay PBBM. So, yun nga po, kumpirmado, konektado sa sindikato sa South. Yun po ang malinaw na sinabi nitong si John B. Cremulya. At yan po ay meron na tayong nauulinigan tungkol diyan, yun nga pong grupo ng mga nasa casino, mga ganyan ang ating naririnig diyan. Eto nga pong grupong ito ay doon po nag-ooperate sa South. At ngayon nga po, eto nga po yung nabanggit ni John B. Cremulya. So unti-unti na pong lumilinaw, unti-unti na pong nalalaman natin ang mga pangyayari dito sa nangyari kay Mima. Alam nyo ito, kapag nahuli yung dalawang yan, sigurado ko ihaharap po yan sa presscon.
At dyan na isisiwalat ni John B. Cremulya ay yung lahat ng mga nalalaman nitong 2 tao na ito. Ngayon, mainam dito ang mahuli po yung inutusan. Kung yan ang tinutukoy ni John B. Cremulya, yung dalawang bumira kay Mima, yan po siguro yung binabanggit nitong si John B. Cremulya. Ngayon, kapag po confirm na yung dalawang yon na bumira, maituturo nila kung sino ang mastermind, kung sino po ang nag-utos sa kanila. Yan po ay magiging ano yan, napakatindi po ng revelasyon na yan. Kasi sa totoo lang po, ang amin pong nakuha na balita at sinabi sa atin ng isang taga-Caloocan, naging malapit din kay Mima itong mga taong to. At naging problema nga lang po talaga ay pera. Kaya po nagkasiraan sila o nagkagalit na, nagkaaway. Kapag po yan lumabas na talaga yung katotohanan, alam nyo, sa totoo lang, mapapahiya din yung mga DDS kasi syempre ang kanilang sinasabi, kanilang pinagdidiinan hanggang ngayon kahit na nga sinabi na ng PNP na merong nangyaring isang gulo sa isang sindikato na involved si Mima o niloko si Mima, yun pa rin pong doon sa kay Boss B pa rin ang kanilang pinagpipilitan na dahilan daw po ng pagkawala ni Mima. Pero kami pong mga vlogger na kahit papaano ay nakakasagap po ng mga balita, ng mga ginagawang investigasyon, yan nga po yung aming napag-alaman kinagabihan nung si Mima po ay nawala. Ngayon, ito pong mga naging kaibigan ni Mima na ito, sila po ay may kumbaga parang may para silang isang grupo. Baka hindi nila alam na sila matatawag ng sindikato. Pero ito nga pong grupo na ito ay ganun po ang gawain sa mga invest sa casino, mga nagpapautang. Yan po ang isa sa mga dapat na maimbestigahan ng ating NBI, PNP, CIDG. Yan po ang isa sa mga dapat maimbestigahan kasi hindi lang po ngayon nangyari yan. Na meron pong nangyaring hindi maganda na ang sangkot po ay yung mga taong nasa loob po ng casino. Kasi kahit doon kay Inay Mary Ann, nabanggit niya rin sa akin yan dati, nakwento niya yan sa akin dati, yung tungkol po dyan sa mga grupo na yan. Na merong mga nandyan sa grupo na yan na gumagawa po ng hindi maganda. Let's say, kunwari, hindi ka nakabayad o kaya ikaw nailit na yung sasakyan mo. Talagang ibang klase daw po yung mga yan. Kapag nakaharap ka, napakabait sa'yo at talagang kung magkano kailangan mo, ibibigay sa'yo. Pero napakalaki daw po talaga ang tubo niyan at isa pa, malit ka lang dyan ng 1 minuto sa inyong usapan, talagang matindi po ang magiging kapalit at posibleng yung iyong sasakyan na isangla mawala na sa'yo at gagawan na nga daw yan ng deed of sale kagad yan sana yung isa sa mga maimbestigahan ng ating PNP at NBI kasi yan po yung kumbaga sana nga po maaksyonan po yung mga ganitong grupo, maimbestigahan kung bakit sila nakakapag-operate ng ganyan o paano sila nakakapag-operate ng ganyan. At eto ba, ano ba to? Legit ba to? Meron ba silang mga permit para magpautang ng ganyan? 'Di ba? Yan po yung mga katanungan na sana masagot kapag po naimbestigahan yan. At eto pong nangyari kay Mima, matuldukan na po ang mga
masasamang espekulasyon. Katulad niyan, ang kanila pong espekulasyon ay yung nangyari dito kay Mima. Patungkol daw ito sa onsehan sa sa vlog, parang ganon, onsehan sa vlog, onsehan daw dun kay Boss B. Kahit nga po sino tanungin yung admin vlogger, PBBM vlogger o pro government vlogger, hindi po nila narinig, hindi namin narinig kailanman kung sino po yung Boss B na tinatawag. Never pong ako never kong narinig yan. Baka doon kila Banat Bay pwede, 'di ba? Boss B Banat Bay o Boss B Baste. 'Di ba? Pwede ring kay Boss B, Boss Dada. 'Di ba? Marami doon maraming B doon pero sa amin talaga ng mga vlogger na pro admin, hindi ko narinig kailanman yung pangalan na Boss B. Never ko pong narinig. At ang yung Boss B, kung titignan niyo po yung chat, ang dapat na magagalit doon ay yung ka-chat. 'Di ba? Yung meron yan yung screenshot, yung ka-chat, kung tinutukoy nila yung ka-chat ni Mima, yun nang dapat na magalit. Pero ang nagalit si Mima. Imagine niyo yun yung mga ganung fabricated na screenshot na hindi natin alam kung AI yun kasi mali-mali yung oras. Merong ilan na mga chat tapos bigla pa nga lumabas dito mali yung oras, tapos meron ulit kasunod na chat na parang nasa 2:30, parang gano'n 2:30 ang mga oras, 'di ba? So yan po yung dapat na makontra dito. Dahil nga po wala naman po talagang Boss B kaming kilala ng mga pro admin vlogger. Ngayon sana po ma-share nyo itong ating video na ito at ma-like nyo rin po kasi nga po napakagandang development po nito na ito pong mga salarin sa nangyari kay Mima ay anytime daw po, sabi ni DILG Secretary, anytime daw po ay posible nang mahuli at tsak na ihaharap po yan sa media at yan po ang aabangan natin dahil isa pong malaking development yan at makakahinga-hinga na ng kaunti ang pamilya ni Mima at lahat ng mga nagmamahal kay Mima sa mundo ng kanyang pagbablog. Matutuldukan na po lahat ng espekulasyon at masasabi na nating case close etong nangyari kay Mima Alicia. Ngayon po pagkatapos nitong pagre-record ko na to, ako'y pupunta na po doon sa sanctuarium. At ewan ko kung ano oras tayo darating doon. Medyo matraffic tsak. Medyo hinapo na tayo dahil nga na paligo na sana ako. Nakita ko lang talaga itong balita na ito kaya po aanuhin ko na lang na i-update ko na lang kayo pag po ako nandoon na. At maraming salamat po sa mga tropa pips natin diyan na sumusubaybay po dito sa aking vlog. At hanggang alas 9 na lang po ngayon, ngayong gabi hanggang alas 9 na lang po si Mima doon po sa sanctuarium at mamaya pong madaling araw ibibiyahin na po siya pauwi po ng Samar. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.